Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, Capricorn. Unahin natin yung mga trinkets pala. Trinkets. Ayan. So, this is, tortoise, Capricorn. Slowly but surely, yan ang ganap ninyo dito. Yan ang approach ninyo sa mga bagay-bagay na gusto ninyong gawin or mga plans ninyo sa ngayon. You are not in a rush. Pag-aaralan ninyo, you're not going to jump into something dito na bigla-bigla, no? Without you studying it, without you doing research, no? Yung parang gano'n. So, kahit mabagal, pero naniniguro kayo na magiging maayos. Sigurista kayo ngayon, no? Capricorn. Determination, yun naman ang sinisimbolize ni zebra. Kaya you're going to be very determined, no? Kahit mabagal ang approach, pero magiging determinado kayo, no? Na itutuloy ninyo or iti-take advantage ninyo ang kung ano mga opportunity na yan, magiging determinado kayo, no? Mabagal man ang usad, pero at least sigurado kayo na kukunin ninyo yan, iti-take advantage ninyo. So, we have this one. Ayan, this is also about confidence and determination. So, talagang, left and right, kumbaga, ang energy ng inyong determination dito, Capricorn. Kaya, tawag dito, pag-e-effortan talaga ninyo ang mga bagay-bagay na ito, no? Kung ano man ang mga binabalak ninyong gawin. We have the world energy, napakaganda, no? Napakaganda kasi meron na ditong pagtatapos. And yung mga pagtatapos nito, hindi lang basta matatapos, but you are finishing it with flying colors, no? Meron ditong accomplishment, achievements, no? This is a time for celebration also for those achievements and accomplishments ninyo na makakamit sa ngayon, no? Very, masayang pagtatapos. This is happy ending, kumbaga, Capricorn, para sa inyo. Kaya, napakaganda lang ng sitwasyon na ito, no? Maaari din na ang iba sa inyo dito is going to start fresh, no? Meron ditong pagtatapos at merong pagsisimula, no? Meron kayo ditong i-embrace na mga bagong bagay, bagong experience, bagong endeavor, yung mga gano'n. This is you facing a new chapter in your life, no? Dahil meron ng mga magtatapos, meron na kayong ma-accomplish, kaya you are on to the next, no? Yung gano'n. So, what else? Maaring ang iba sa inyo din dito may travel, no? Maybe across the globe, no? Yung travel dito ng iba sa inyo. So, 3 of Michael, this is really good because you are releasing the past. You are deciding na ngayon na tama na, no? Maaring may sitwasyon kayo dito with your past, no, na hanggang ngayon nakakaapekto pa sa buhay niyo. Maaring hanggang ngayon iniisip niyo pa rin, bit-bit pa rin sa puso niyo, sa isip niyo ang epekto ng kung ano man ang inyong nakaraan. Pero ngayon, all of a sudden, siguro magde-decide kayo na enough is enough, tama na, no? Ang tagal ng panahon na binitbit ninyo yan sa dibdib ninyo, wala din naman nangyayari, kaya might as well, no? Let it go. I-release nyo na ang lahat ng bagahe, emotional wounds, emotional baggages, resentments, kung ano-ano pa, no? Parang kaibigat na rin ng bit-bit ninyo sa balikat ninyo, sa dibdib ninyo, kaya maaaring you're going to decide na now is the perfect time to let go, no? Bagong taon, bagong buhay, bagong perspective, diba? Bagong path ngayon ang ibibigay ninyo sa sarili ninyo para tahakin ninyo. Diba? You're going to open up new situation dito or new experiences sa buhay ninyo, no? Na hindi nyo nakasama, hindi nyo na bit-bit sa dibdib ninyo kung ano man ang bubog pa ng inyong nakaraan, no? So, what else? We have 4 of Ariel. Ayan. So, this is generosity energy na napipick up ko dito. Maaaring mapagbigay kayo, mapag-share kayo ng mga resources or anything that you have sa buhay ninyo. Maaaring mapagbigay kayo, matulungin kayo. And you are also on the receiving end as well, no? Yung parang magbibigay kayo, meron kayong mga natutulungan, meron kayong mga tutulungan pa. At the same time, meron din magbibigay sa inyo. Meron ding magbabalik ng kung ano naman yung ginagawa ninyo para sa iba. Meron din naman ibang tao na maghahatid din sa inyo ng same thing, no? Nagagawin din ang kung
kung ano ang ginagawa ninyo para sa iba. So this is really beautiful, no? Lalong-lalo na siguro pagdating sa pera. Matulungin kayo pagdating sa pera. You're generous. And there are also people that is going to be generous din sa inyo at this time, no? Maaring may magre-regalo din sa inyo ng pera. Maaring meron din magbibigay sa inyo ng bonus, yung mga ganun ba, no? So, good luck, Capricorn. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Unahin natin ang mga trinkets ninyo. Ayan, so we have baby boy. Ayan, so maaaring iba sa inyo dito is welcoming a baby boy, Virgo. Maaaring kayo ay manganganak or yung person ninyo or maybe someone close to you, no? Kapamilya, kaibigan, siguro maaaring merong magwe-welcome ng bagong baby sa pamilya, no? Could be a boy, it could be a girl, like general reading naman ito. So, hindi tayo gender specific. This is also about new beginnings, no? So, maaaring merong mga bagong simulain din kayo dito, Virgo. Maaaring merong mga bagong ganap ang gagawin ninyo dito. Maaaring merong mga bagong plano or merong mga bagong pangyayari sa buhay ninyo na gagawin kayo, no? Maaaring may mga changes kayong gagawin. So, we have Cupid. So this could be a new relationship, no? This could be a new love and romantic relationship na papasukin ng iba sa inyo dito, Virgo. Lalo-lalo na kung ikaw ay isang single. Letter A. Ayan. So letter A could be significant for you. Maaari din na this is your initials. Maaari din na this is the initial of the person that you are going to be dealing with, no? So, what else for Virgo? We have Six of Michael. You are moving on. You are moving on. Napakaganda. Kasi, nanggagaling kayo dito sa isang sitwasyon na medyo mahirap, unhealthy, nagtiis kayo dito, nagtiyaga. Pero ngayon, parang you have come to the point na parang, teka lang muna. Parang, ako lang yung effort na sana magbago ang sitwasyon or baka magbago ang sitwasyon pero parang wala naman. So, this is it. Now, this is the period wherein magde-decide na kayo na it's about time for me to move on, no? So you're going to move on, you're going to leave this situation na unhealthy na para sa iyo, no? Hindi na kayo dito masaya, nagtiis kayo dito, no? Meron dito mga pagtitiis, kaya yung pagdedesisyon ninyo na mag-move on na kayo sa buhay, this is a breath of fresh air para sa inyo. Kumbaga, no? Merong relief. Meron ditong parang matatanggalan na kayo ng tinik sa dibdib, no? Kung ano man ang bagay na to, naiiwanan ninyo because this could be anything, no? Sa buhay ninyo. Maaring trabaho yan, maaring karera ninyo yan, maaring negosyo yan na sobrang nagpapa-stress sa inyo, maaring person ito, relationship, maaring ganon. No, you are definitely going to move forward, no? With your life na dito. Definitely for others of you dito, this is travel, no? Maaring magta-travel kayo, there could be relocation dito. You are going to remove yourself physically, no? Sa sitwasyon na to, kaya maaring kayo ay magta-travel talaga, aalis kayo ng bahay ninyo at maglilipat kayo ng ibang tirahan, maglilipat kayo sa ibang lugar, yung mga ganon, no? What else? We have Five of Michael. Ayan. So, may mga, it feels like, pa rin dito, related pa rin ito dito kay Six of Michael, no? Yung iiwanan ninyong sitwasyon, that is not serving your highest good anymore. Hindi na yan nakakatulong sa inyo, hindi yan nagsusupport ng iyong soul's growth. Kaya magde-decision kayo na this is the time that kailangan ko nang mag-cut cords between me and kung ano man ang sitwasyon na to, no? So, talagang maganda ang naiisip ninyo dito kasi stagnant energy na yan eh. Wala nang silbi yan para sa inyo. Kumbaga, wala na kayong makukuhang maganda out of that situation. Maaring mas lalo lang kayong dyan ma-stress, mas lalo lang kayong sumakit ang ulo ninyo dyan, mas lalo lang mabigat ang mararamdaman ninyo at mga bagay na iisipin ninyo sa sitwasyon na yan. Kaya this is a really good decision for you na mag-move on na from that situation. Give
give yourself an opportunity to be happy, no? You deserve to be happy. You deserve to be loved, no? At kung nasaan man kayo sa ngayon, kung ano man ang sitwasyon na iiwanan ninyo yan, wala na. There's nothing there for you. No, there's nothing there for you. Puro na lang yan sa sama ng loob, sakit ng ulo, 'di ba? It is very unhealthy situation na para sa iyo. Kaya tama lang, Virgo, na mag-move forward na kayo sa buhay, no? It takes a lot of courage for you to do this, pero kakayanin ninyo, gagawin ninyo because this is for your highest good. So what else? We have 3 of Michael. Yeah, definitely you're going to release it. You're going to release this is part of your past na, no? Kung ano man ito na nahirap dito, this is going to be a part of your past na. You're going to release that from your life. Tama lang ang desisyon ninyo, Virgo. It's about time na naibigay nyo naman ito sa sarili ninyo na maging masaya kayo. Tama na ang paghihirap, tama na ang pagpapasakit sa sarili ninyo. Enough is enough. You deserve better. Kaya this is a good move para sa iyo. Mag-move on na kayo sa buhay ninyo. Okay? So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pinasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Paunang mensahe ninyo, tignan natin through your trinkets, no? Ayan. So, we have Owl. Ayan. So, si Owl naman, this is about change and transformation, no? So, maybe, hindi ganun kalaki, hindi ganun kabongga, no? Ka-grand ang mga pagbabagong gagawin ninyo. So, maybe these are slight changes, no? Na gagawin ninyo sa buhay ninyo. So, we have, the zebra. This is about determination, no? Whether maliit or malaki ang mga pagbabagong gagawin ninyo, ano man ang mga plano ninyo sa buhay, determinado din kayo na gawin talaga yan. Determinado kayo na ma-reach ninyo kung ano ang goal ninyo dyan sa mga pagbabagong yan. And kahit may mga transition na mangyayari dito, huwag kayong mag-alala. You have nothing to fear, you have nothing to worry about. Huwag na kayong mag-procrastinate, huwag na kayong magdalawang isip because you are divinely guided, no? You're given guidance, you're given enlightenment dito ng divine universe, and that is to help you navigate these changes na gagawin ninyo sa buhay ninyo. You will be led towards the right path dito. Kung anong dapat ninyong baguhin, paano ninyo gagawin, yung mga ganon, no? We have 9 of Michael. Ayan. So, you have nothing to worry about. No? You have nothing to worry about. Divinely guided kayo, Taurus. Ang mahalaga lang dito, no, para gumaan ang inyong pakiramdam, ma-access ninyo kung ano ang gabay para sa inyo. Dahil yun ang makakatulong sa inyong sitwasyon sa ngayon. Hindi nyo kailangan magpaka-stress. Hindi nyo kailangan mag-worry dito sa mga babaguhin ninyong parte ng buhay ninyo. It's because you're divinely guided. So, all you need to do is pakinggan ninyo kung ano yung divine guidance sa inyo. Pakinggan ninyo ang inyong intuition. Because that is always going to lead you to the right path. Now, yun ang maghahatid sa inyo doon sa path na kailangan ninyong puntahan. Kailangan ninyong tahakin sa ngayon. Kaya wag kayong mag-alala. Focus lang kayo doon sa kung anong gusto ninyong gawin, no? At kung paano ninyo yan gagawin, you know, you are divinely guided, no? Pakinggan ninyo ang inyong gut instinct, ang bulong ng inyong sarili, because it will give you a signal kung kailan kayo magsisimula, kung ano ang gagawin ninyo, sinong kakausapin ninyo, yung mga ganon, no? So, what else for Taurus? We have peace. Ayan. So, ito ang kailangan ninyo. Wag kayong mag-worry, wag kayong mag-alala, wag kayong mag-overthink, wag kayong mag-overanalyze sa mga bagay na kailangan ninyong gawin, no? Be at peace, kalma lang, and listen to your intuition, you know. Let go and let God, no? Let go and let God, and let go nyo na ang mga worries ninyo, i-let go nyo na yung mga pag-aalala ninyo, yung anxiety ninyo, i-let go nyo na yan, i-offer ninyo yan sa Panginoon. Lift it all up to God, and makakaasa kayo na magiging magaan ang journey ninyo, magiging maayos, magiging
mas malinaw ang inyong pag-iisip, mas maging maluwag ang inyong dibdib. So lift all up, all your concerns sa Panginoon, no? Tutulungan at tutulungan kayo. God will send you help. God will send you people, no, that can help you, that can provide you any form of help na kailangan ninyo para maging maayos, maging magaan ang journey ninyo, no? So what else? We have 3 of Michael. See, speaking of people that are going to help you, 3 of Michael, yan ang sinasabi sa inyo na there are going to be people that is going to come towards you para tulungan kayo. May mga taong mag-o-offer sa inyo ng tulong, ng support in any way. Meron dito makikipag-collaborate sa inyo, meron dito makikipag-partner sa inyo, meron dito mga offers, no, ng pakikipagtulungan sa inyo. Kaya kung ano man itong gagawin ninyo na kailangan ninyo ng tulong, maaaring hindi kayo masyadong confident about yourself, you know, people will be sent towards you, Taurus, para makatulong sa inyo, para matulungan kayo, makapagbigay ng additional input, makapagbigay ng advice, whatever it is that you need, you will get that, no, through other people. So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.